Yan, magandang araw sa inyong lahat at nagbabalik ang ating reaction video dito lang yan sa Frank React. Yan. At syempre bago tayo mag-umpisa, shout out sa inyong lahat na nanonood sa ating reaction dyan. At syempre katatapos lang natin na pumunta kahapon sa rally, no? Rally na kung saan ay 3 araw, no? Tayo doon sa EDSA man. Doon sa Pasay, sa may Senado, no? Nakipag-rally tayo doon, syempre nakipagsimpatiya tayo doon sa isang impeachment na nagaganap para kay Sara Duterte, no? At ibang mga partido ang nandoon, ano, na nagrarally, ano, kasama syempre yung mga kabataan, no? Na nagpunta tayo doon. Kaya itong ating mapapakinggan ngayong araw na ito, reaction natin ito sa DZMM na ini-interview ang isang political analyst, no? Siyempre dahil ang pinag-uusapan dito ang pagsuli ng article dito sa House of Representatives, no? Yan daw ay hindi talaga pwedeng isuli, no? Yan ang ating mapapakinggan, kaya wag na wag kayong umalis, no? Bago ang lahat, please like, comment and subscribe na kayo sa ating channel po, ang Frank React. Yan. At eto na, mapapakinggan na natin ang mga bihasa, syempre ng mga newscaster. Dito lang yan sa DZMM. Pakinggan na natin. Eto na. Pag-usapan nga itong kagulong usapian dito sa impeachment trial ni VP Sara. Legit na ba to? Pwede ko na ba itong ipasok pa? O wait lang. Hinihintay ko ang go signal dahil nalito ako. Okay na pala. Ang ating political analyst at suki na sa napakaraming programa, si Sir Ronald Llamas joining us on the line. Sir Ronald, good morning. Rica at Christian joining you today. Hi, sir, Isang political analyst na si Ronald Llamas ang ating mapapakinggan ngayon. Yeah. Go! Hey. Hi sir, good morning po. Magandang umaga, Rica at saka Christian. Happy Independence Day! Happy Hey, Independence Day. Day. Long time no see. Oo nga, sir. Pero tuwing Sabado, nandito na kayo, di ba? Nanggugulo lang. Oo. Susunod, everyday na rin, mahihila na natin to si Independence Day natin Ronald. ngayong araw na Ayun to, po, ha? ang nangyari sa impeachment complaint, ipinasa na naman ng Senado sa lower house. Pero Yes. sabi nila, no, maayos naman yung ginawa namin. That's why we certify this as good. Di ba? Na dumaan sa tamang proseso and all that. Ano na mangyayari ngayon, sir? Nako. Tama naman yung ginawa ng House dahil dalawang separate constitutional bodies, ang Senate at saka Congress. Ang trabaho ng Congress, mag-impeach. Ang trabaho ng Senate, mag-convict o mag-acquit. So, hindi pwedeng ibalik yung impeachment. No? Walang ganung klaseng... Narinig niyo mga kababayan, ang trabaho ng Senado ay mag-convict o mag-acquit, no, di ba? Yan ang narinig ninyo, di ba? Kaya dapat talaga litisin yan dyan sa Senado. Ang problema natin ngayon ay nagkampi-kampihan na sila, yung mga pro Duterte. Halatang-halata naman, di ba, na yung 18 na senador ay talagang kumampi kay Lustay. Talagang kitang-kita na natin, ano, paano maging neutral ang isang jurors, no, yung hurado diyan sa Senado na pinili ng ating bayan na maging senador. Pero kitang-kita na iisang tao lang ang kanilang pinapanigan. Di ba? Si Sara Duterte, walang iba, syempre. Kaya talagang galit na ang taong bayan at ang buong mundo. O, di ba? Talagang galit na. Kala nyo, ha? Element ng ating konstitusyon. Kahit sa rules ng Senate, wala yun eh. Hindi ko maintindihan yon. Pero, hindi naman unexpected. Dahil nung sinimula ni Senate President Jesus Escudero, yung gulo doon sa Fort Worth, alam ko may plano na itong mga ito eh. Dahil yung pag-delay, yung... Natandaan nyo ba yung sinasabing forthwith? Pag sinasabing forthwith po ay agad-agad. Huwag na pong i-delay. Kailangan immediately, no? Kailangan wag yun i-delay. Agad-agad na yan. Dapat litisin na yan. Kaya lang itong mga senador na ito gumawa ng paraan para ma-delay ang impeachment trial ni Sara. Nandun pa yung nagtula pa si Batorni, di ba? Tinatawag diyan sa hukuman. Tinawag ni Cayetano na Batorni kasi nga nagmamagaling. Di ba? Kaya dami silang narinig. Using the word forthwith ay very obvious. Very obvious. Ayaw nila na mag-convene sa trial court. Dine-delay nila para may dahilan sila later on para sabihin, wala nang oras eh. At yun nga yung sinabi nila, wala nang oras. Wala nang oras. Pero bakit pa nawala yung oras? Mag-like na po kayo at mag-subscribe sa ating channel. Tapos very open naman yung proposal ni Bato na i-dismiss. No, i-dismiss yung impeachment. Ang sabi ni Francis Tolentino ay de facto
dismissal. Again, there is no such thing in our Constitution or the rules of the Senate. Yes. Yung usaping, Yan eh. oo, yung usaping pag-remand, sir. Kasi pag Oo. binasa mo yung, ang pag-remand ay in essence, ibabalik mo on a lower court. Di ba? Parang gano'n yan eh. Higher court, ibabalik on a lower court yung pag-remand. Oo. Eh, hindi naman ito Oo. korte. And they are of equal bodies, di ba? Equal bodies Tama. ng Neutral lang po Kongreso dapat. at ang lower house at ang Senate. So bakit i-remand? Hindi po ba doon pa lang questionable na? Ang sabi nga ng mga legal luminaries natin, ng mga law school, that is clearly unconstitutional. No? Kaya hindi ko alam, saan ba nag-aaral itong mga senador na to? Ano yung mga abogado? No? Ito ang dami-dami palang senador dyan ng mga attorney. Alam nila yan. Alam nila ang mga batas na yan. Kaso, gumagawa lang talaga sila ng pagdi-delay. Di ba? Meron pang tumutula dyan, meron pang naggumagawa ng mga words na dapat bibigyan pa ng mga meaning. Samantalang ito ay alam naman na nila yan at pinapaikot-ikot lang nila ang Senado. Di ba? Nakikipagdebate pa nga dyan si Coco Pimentel, di ba? Dahil sa mga meaning ng mga words na yan, na dapat yung mga forthwith na yan ay agad-agad, pero talagang itong si Cayetano, gumagawa din ng rason, no? Di ba? Ano ba naman yan? Parang ginagago na tayo ng mga senador, no? Ng mga ito. Kaya, wala pa rin kayong ligtas sa taong bayan dahil ang mga matatalinong mga kabataan at syempre yung mga matatalinong nanunood sa inyo ay hindi nyo pwedeng gaguhin. O, di ba? Ba? Dahil nag-create sila ng bagong term na which doesn't exist. No, Tama. abogado naman si Francis Tolentino, Oo, abogado naman sabi si ko. Escudero, Tolentino, abogado naman si din. Alan Peter Abogado, Cayetano. abogado. No? Baka nasobrahan sila sa galing, kaya nila mag-invento kahit wala sa konstitusyon at wala sa sarili nilang rules. Kaya ngayon, in limbo yung impeachment. Ang sabi nila, tuloy pa. Pero, Ay, sorry dun sa sinabi kong abogago Abogado, hindi abugago. Ay, sorry dun kaya magpapaliwanag lang ako din, syempre. dahil niremand mo, ano yung gagawin mo ngayon? Lalo na nag-adjourn ka na. Di ba nag-adjourn ka na eh? So, ang sabi ni Senate President Jesus Escudero, papasa na sa 20th Congress. Pero may volatilya. Ang sabi niya, pwede itong hindi tanggapin ng 20th Congress. Ibig sabihin, sineset niya yung template para ito ay i-reject. Dahil yung Ayun na 20th naman Congress, tayo, kasama yan. siya ron eh. Di ba? Di ba? Kasama yung Gumagawa talaga sila ng paraan na ito talaga ay ma-dismiss itong trial na ito, itong impeachment na ito, no, di ba? Gumagawa sila ng paraan para matapos ito. At malitis man na kung ma-acquit man talaga, hindi man lang ito mabasa muna, wala nang kaso itong si Inday Lustay. Inday Lustay, ang dami kasing tumatawag niya na Inday Lustay talaga. Ano ba dapat ang tawag natin diyan? May tumatawag na ng ano ba sabi doon? Buday? Bakit mo si Sara naging buday na? Yan ang nakakatuwang buday. kasama yung karamihan ng senador ngayon na nag-remand. Kasama sila sa 20th Congress. So, parang tayo-tayo lang, maglulukuhan pa Yeah, di ba? tama. Pati nga yung usapin kung tatawid ba sa 20th Congress, kailangan pa pag-usapan, sir, di ba? Yeah, dapat pala yun eh, dahil korte na kayo eh. Ibig sabihin sa korte, kahit mapaltan yung mga hukom, tutuloy yung kaso. Yes, Whether yan ay tama. Supreme Court, whether yan ay Sandigan Bayan, whether yan ay impeachment court, korte. Tumitigil kayo bilang Legislative Senate. No? Nagsisimula kayo bilang korte. At ang korte, pagpapatuloy yung kaso kahit nagpalit yung hukom. Yes, No, alam mo naman, tama. Rika, Christian, kahit di naman tayo mga abogado. Kaya niloloko naman tayo ng mga hindi naman, yan. Di ba titigil? hindi naman mahirap unawain, di ba? Diba? In simplest terms. Huwag naman tayo masyadong binobobo. Ito po ang mga political analyst na ito ay nag-aaral din yan tungkol sa mga ganitong gawain ng mga abogado. Kaya dapat alamin talaga yan. Ito ang mga kababayan yung mga walang alam talaga sa pagkaabogado, dito tayo makakakuha ng idea. Dapat talaga makialam tayo, dapat talaga alamin natin kung ano itong mga impeachment na ito, ano itong sinasabing forthwith na ito. Ako ngayon ko lang narinig yan. Hindi naman tayo ganun ka katalino, di ba? Hindi naman tayo ganun ka galing, di ba? Kaya yung forthwith pala ay agad-agad, immediately. Huwag natin i-delay yan kasi agad-agad ang forthwith, di ba? Kaya nga, pinapaikot-ikot lang tayo ng mga senador na ito, no? Kaya ngayon, alam na natin yung forthwith na yan. Kaya ito, napatuloy na natin yan para mas marami tayong alam. Bobo naman talaga tayo. Pero huwag naman masyado, di ba? Ano ang basa ninyo dito, sir, na from the very beginning, talagang ang liderato ng Senado, even yung ilan sa mga senador, talagang kulang na lang maging vocal sila na talagang ayaw nilang ituloy yung impeachment. Ano? Pero sa sitwasyon ngayon, na ganito na yung nangyayari, ano ba ang ipinaparating nila sa publiko? Kaninong interest ba talaga yung kanilang pinoprotektahan dito?
syempre, yung mga pressure sa kanila, malinaw. Oh, di ba? No? Yung pressure Wait lang may papakita lang ako sa inyong itong mga picture na to. Kung saan ang nakikita ninyo dyan, ay nakikita nyo rin dito sa hawak-hawak ko. No? Picture na yan, no? Nakakahiya. No? Nakakahiya kayo mga senador kayo, yung 18 mga senador na nagtaas ng kamay. Nakakahiya kayo. Nakakahiya kayo. Pero syempre dahil magaling yung 5, no? Yung 5 senador na kung saan ay talagang kumampi sa anti-Sara, di ba? Pero itong 18 senador na ito na nagtaas ng kamay at kitang-kita nyo naman, no? Nanumpa. Diba? Nanumpa sila, nagtaas sila ng kanilang kamay, no? Para ito'y patunay na wala silang pinapanigan at pawang katotohanan lamang ang kanilang ginagawa niyo sa Senado. Di ba? Pero naman din, kitang-kita kung kanino sila kumakampi. Yan ba ang gawain ng tunay na magiging jurors ng Senado? Na meron silang sinumpaan na dapat maging neutral lang. Pero sila ay binabali nila yung konstitusyon. Hindi sila sumusunod, di ba? Hindi sila sumusunod sa gawain nila na dapat maging tunay na Pilipino ka na huwag kang kakampi sa isa lang, kundi doon ka sa tama, di ba? Wala tayong magagawa dahil yun na yun sila mga mandaraya, no? Itong kanilang kinakampihang itong si Inday Lustay ay isang mandarambong. Kung sa Bisaya nga daw ay tinatawag itong mangawat o kawatan. O di ba? Oh, grabe itong kaso ni Inday Lustay. Pressure sa isang malaking religious group, yung pressure sa mga botante sa Mindanao, no? So, at yung possibility na yung i-impeach nila ay tatakbo at mananalo sa 2028. So, yun yung kanilang political calculation. Ambisyon. No? Yun, ang, diba? ang problema nila, hindi na... Di ba? Ito na naman talaga, sinasabi na naman talaga ni Aimee. Di ba? Sinasabi talaga ni Aimee yan. Na walang ibang dahilan dito kung bakit gusto nilang ma-impeach ito si Inday Lustay o si Buday dahil nga tatakbo daw sa 2028. Wala pa naman din ang layo-layo pa ng panahon na yun para pag-isipan o pagplanuhan. Ay talagang plano na pala talaga nilang tumakbo itong si Inday Lustay ng Pilipinas na kung maging presidente yan ay sigurado itutuloy itong AJK at maglulustay ng salapi ng Pilipinas at lahat ng mga drug lord dito sa Pilipinas ay muling papasok. Gusto nyo ba yan? Itong mga Pilipino, mga ob-ob na ito, talagang walang kaalam-alam na habang nag-AJK, kunyari daw, pinapakita yung mga taong ito, pinaguhuli daw yung mga addictos. Pero naman din, ang mga inosenteng bata dito, mga adik ba yan? Mga adik ba yan? Tinatanong ko itong mga ob-ob na mga Maka Duterte, sabi ko, pati bang mga inosenteng bata, mga adik? Di ba? Ang sagot, wala silang isasagot, kundi ang mga sagot nila doon sa mga comment section ay mga pabalang. Di ba? Mga pabalang na. Dahil sabi ko, pati bang mga batang inosente rito, pinatay ni Digong nyo, ni demonyong Panginoon ninyo, ay kasali sa AJK niya. Di ba? Kaya wala silang maisasagot dyan kundi pabalang na. Wala na. Di ba? Kung tutusin na kumakampi talaga sila sa mali, yun na lang isipin mo mga inosenteng bata, sinali sa AJK niya, di ba? Napakabobong presidente. Sayang lang. Hindi na nakita yung mga survey. 80 to 90% pro-impeachment. Ibig sabihin, isusumpa sila ng mga yun. Na rin nila ng pamamaraan itong mga senador na mga mandarambong din, para naman din na hindi lang ang presidente, vice president, mga jurors, mga hurado o mga attorney, no? Pati na rin sana itong mga senador at congressman, kung meron mga mandarambong diyan, syempre matakot na rin, di ba? Kasi mahirap 'yan, no? May mga limitasyon ng pala itong mga senador, no? At hindi sila pwedeng bigyan ng kaso dito tulad ng impeachment. Dapat bigyan na rin 'yan para naman din matuto sila, di ba? Matuto sila. Buhay na buhay ngayon yung kabataan. Yung Generation 3, yung generation ni Christian. No? Buhay na buhay yan ngayon. At nagsisimula mag-scale up. Diyan sila susukatin at sila makikitang kulang. Kaya mag-iingat sila. Hindi sila habang buhay nandyan. Marami na rin ng mga woke ngayon Pero kung pag-uusapan din naman po natin itong nangyayari sa Vice Presidente Sara Duterte. Tingnan natin yung impeachment na pinapabanjing-banjing lang, pinagpapasapasahan. Ngayon po, nagre-recommend ang lower house na kasuhan din siya ng criminal case. This is a separate proceeding hiwalay pa naman. to, hiwalay diba? pa to. Hiwalay naman ito. Yes. Pero hindi naman natin madedenay na yung mga issue na pinanggalingan ay iisa. Di po ba? Public funds. Oo. Yeah. Alam mo, ito lang ang masasabi ko dito, no? Ito lang.
Kung ito ay tinuloy na ito sa Senado, ito nga impeachment trial court na ito, di sana hindi na nagsampa pa ang Kongreso dito, no? Hindi na nagsampa. Kasi another case na naman ito eh. Another case bukod dun sa article, di ba? Na kanyang ginawa, di ba? Ni Lustay. Nagsampa rin ng bukod itong lower house, di ba? Dagdag dahil sa itong sino ba yung nagsabi dito na iparimand ito, di ba? Sino ba ito? Si Bato? Si Bato ba ang nagparimand dito? Si Cayetano. Yun ang kamalian nila. Kung bakit ito ay dinagdagan pa ng kaso ng lower house. Itong kaso ni Inday Lustay na si Buday. Funds natin yan, accountability natin yan. Hindi man matuloy ang impeachment, meron mang magtuloy nitong criminal case na ipapasa. Ops, matutuloy ang impeachment. Sinasabi na nga ni Congresswoman Luisito. O tama. At matutuloy yan. Dahil nga talagang kung isinuli man nila yung impeachment article na yan, ay talagang approval na yan ng Kongreso. Na-approve na po lahat yan. Kaya lang, hindi po nila tinanggap yan at pinasa po ito sa hukom, no? At talagang tinignan yan ng mabuti na pwede na dapat yan i-impeach itong o litisin itong article na ito. Kaya lang sinuli ng Senado. Alam niyo kung bakit? Dinelay nila. Yan ang tama yung sinasabi ng word na yan, dribble nila at hindi pa talaga na-issue, no? Dahil nga gusto talaga nilang i-dismiss o ipatagalin, di ba? Grabe style ng mga senador. Meron ba itong magiging epekto sa Pilipinas mismo, sa takbo ng pamahalaan natin? Yes, o meron. pati ba naman doon sa, lalo na doon sa, of course, their political History na to. Hindi na mabubura sa Pilipinas yan. History na yan. political career will have, 'di ba, may dagok na mangyayari dito. Pero kung titingnan natin ang gobyerno natin, may epekto din kaya ito, sir? Yes, dahil sa impeachment kasi, Yes. ang ayon kaya gusto nilang inip in the bud, dahil pag nagsimula yung impeachment, pwedeng buksan yung kanyang bank account. Pwedeng i-lift yung bank secrecy law ng AMLA because of impeachment. Pwedeng mag-testify sila Las Cañas na nasa ICC ngayon, na nagsasabi. Yun ang problema dyan pag nabuksan na itong article na ito at malalaman dyan kung sino ang mga pangalan na ito at kung sino ang totoong mga nakakatanggap o nakatanggap ng pera tungkol dito sa confidential fund. Doon na ngayon yan mabubuksan, no? Pag ito yung nagsalita itong si Las Cañas at nabuksan itong article na ito, dyan malalaman kung sino ang may mga pangalang totoo dyan. Kaya takot na takot silang buksan yan. Baka mamaya sa mga senador dyan meron. Nakatanggap kayo, kaya takot. Na nagsasabi na si Sara ay reyna ng tokhang sa Davao. No? Pwedeng maglabas yung COA nung kanilang notice of disallowance sa DepEd person, kaya hindi siya makukulong habang siya ay Vice President. No? Pwede after dahil Vice President siya. Pero katulad ng impeachment, pwedeng lumabas yung mga ebidensya. Pwedeng i-leave yung So bank meaning, dahil sa Vice President pa siya at linilitis pa ang kanyang kaso, hindi pa siya makukulong. Tsaka pa lang, pagka na patunayan na ito ay talagang convicted, na may kasalanan siya, no? Doon pa lang siya makukulong pag hindi na siya Vice President, no? 'Di ba? Bago tayo magpatuloy ay mag-shout out lang tayo dito, no? Itong si Marisa Ardines, kahit na negatibo ang kanyang komento dito, shout out pa rin sa iyo, no? Ito si Athena Gomez, shout out pa rin sa iyo diyan dahil nagko-comment ka dito. Nilmar Pungaw, shout out pa rin sa iyo dahil kahit na mga negatibo kayong tao ay i-shout out ko pa rin kayo dito sa ating channel. Joe Proud Pinoy Vlog, shout out sa iyo dyan. Soy Vlog, shout out sa iyo dyan. Ka Mekaniko, Mix TV, shout out sa iyo dyan. Trail Running 11 Vlog, shout out sa iyo dyan. PPM Trader, shout out sa iyo dyan. Teresa Filipina in America, shout out sa iyo dyan. Charity Sports Gaming, shout out sa iyo dyan. No, marami tayong shout out, kailang unti-unti lang natin. yung bank secrecy laws. Kung halimbawa ang kaso niya ay plunder, di ba? Kaya ang hinihintay nila dyan sa pag-file ng kaso ng plunder ay yung Ito po para sa mga hindi po nakakalam kung ano po ang plunder. Ang plunder po ay mandarambong. Kung sa Bisaya nga daw po ay nangawat o magnanakaw. Yan po ang meaning ng plunder, no? Kaya good luck sa mga gumawa niyan. yung pag-retire ni Ombudsman Martires sa August. Ayun. Dahil si Martires ay defender ng mga Duterte. Appointee Diba? yun. Siya nga yung nagtanggal sa salin eh. Diba? Sabi niya, para ibigay yung salin, dapat Papaalam. makaprove yung sinasalin. Apo. Ano kaya sinamang rule yun? Kaya kami salin eh, para makita yung kayamanan
kayamanan o mga illicit na kayamanan ng mga politiko. Tapos sasabihin mo, dapat may permiso. Pero Malinaw kung anong posisyon ng ombudsman, no? Pero pag nag-retire sa August, yan, pwede na sa kasuhan ng kaso ng plunder. Dahil Ayan, mag-subscribe na po kayo at mag-like, ano? Habang pero sir, nanonood tayo. ano pang magiging papel dito ng presidente? Kasi in so far, malamig talaga ang posisyon ng Malacanang dito. Pero kung ikukumpara natin sa nakaraang administrasyon, kapag may binabanggit doon ang dating Pangulong Duterte, ayaw mang sabihin ng Kongreso na sila ay rubber stamp, nakikita natin na talagang umaayon yung kanilang aksyon sa mga sinasabi ng dating Pangulo. Pero this time, dito? Anong basa natin? Anong magiging papel pa rin ng presidente dito? ang problema sa presidente, init-lamig eh. Yan. Minsan, tuloy, no? Minsan, wag. No? So, medyo tentative, medyo indecisive, no? Kaya, may mixed signal. Halimbawa, nung nasa ASEAN siya, bigla niya sinabi, total talaga ako sa impeachment. Tapos na yun, na-impeach na, bakit mo ba sasabihin yun? Bakit nasa isang mortal battle ka? Pinapa-assassinate ka ng iyong vice president. Pinapahukat. Ayan dahil sa sobrang bait o sobrang tawag doon, mahinahon itong presidente natin ngayon, si PBBM, no? Bakit mo, halos sa apak-apakan na siya, duraan na siya, sipain na siya, lahat-lahat ng mga klase ng mga salitang hindi makakain ay okay pa rin sa kanya, no? Dahil nga yun ang ano niya, no, ang trato niya sa sarili niya, no, parang ayaw niyang lumaban. Kaya ang mga tao, yung iniisip ng tao sa kanya, takot siya, parang ayaw niya ng gulo, no, na ayaw niya makialam. Pero nga, dahil nga sa ganyan nga sitwasyon na ginagawan ka ng hindi maganda, dapat lumalaban ka na. Katulad yan, halos apakan na yung pangalan mo, no? Yung dignidad mo. Hindi ka pa rin lumalaban. Diba? Kaya yun ang kinagagalit ng taong bayan sa'yo, no? Parang yung mga nagrarally tuloy, parang dinadamay ka na, natakot ka, hindi ka lumalaban, kahit anong sinasabi sa'yo na masama na, sige ka pa rin, okay lang sa'yo, baliwala lang sa'yo, ayaw mo pa rin makialam dun. Kahit sana magbigay ka lang naman ng sinyalis, no? Sa mga mo diyan, sa mga tauhan mo na ito ay ituloy, no? Kahit hindi man ikaw magbukang bibig diyan, kahit ibigay mo man sa mga staff mo na sabihin mo na ituloy ang kaso na yan, kailangan matanggal itong si Sara. Dapat kahit paano pabulong man lang gawin niya, di ba? Para magkaroon naman ng pangil ang ating gobyerno, magkaroon ng tapang at lakas ng loob itong si PBBM na magsabi naman na talagang ituloy ang kaso at kailangan matanggal yan sa serbisyo, no, na hindi na makakatakbo yan dahil nga pandarambong ang kanyang kaso dito. Di ba? Dapat nga sana ganun eh. Tuloy. Mahukay ang tatay mo para itapon sa West Philippine yan, Sea. Tapos sasabihin mo, reconciliation. Tapos sasabihin mo, ay ayaw mo sa impeachment. Nakukonfuse yung iyong mga allies. Nakukonfuse yung iyong mga troops. Yung messaging, Tapos nagkakaroon ng malabo. bala. Comment down below kayo mga kababayan kung sino ang pinapasaringan dito ng ating Pangulo na makipag-reconciliation siya dito. Sinasabi niya, no, kasi kung makikipag-reconciliate ka sa mga taong bayan, wala ka namang kasalanan eh. No, sino bang pinapasaringan mo nito? Itong kalaban mo ba? Sino ba ang para mas maganda at mas klaro dito, no? 'Di ba? Ako para sa akin yung sinasabi niyang reconciliation na to, para ito sa kalaban eh. Para ito sa mga Duterte eh, no? 'Di ba? Gusto niya makipagbati dito eh. Wala naman siya ibang kalaban eh, kundi ito lang naman eh. Pero tignan mo naman, yung kanyang sinasabihang reconciliation, talagang ayaw sa kanya. Ayaw makipagbati sa kanya. Kung ganyan lang naman, di ba? Kung sinasabi nga ni Sara, lumalaban siya sa kanal. O, di, labanan na rin sa kanal, di ba? Labanan sa kalsada na ma-impeach talaga siya. Di ba? Dapat ganun eh. Yung mga tipong may lakas ng loob, may lakas at tapang. Mga ganun dapat. Ang bala, At napakinggan natin si political analyst Ronald Llamas, di ba? Ay, hindi, mali yan. Ito. Palakpakan natin, ano. At dahil sa magaling na political analyst itong si Ronald Llamas, ay talagang pinaliwanag niya kung anong dapat at sundin dito sa, kumbaga, yung kanyang kaalaman, no? Talagang nagbigay siya ng mga idea dito at yung kaalaman niya talaga. Kumbaga, yung kanyang analyze dito sa nangyayari sa impeachment na ito, na talagang dapat ipaglaban natin na matanggal itong si Sara na ito. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang dahil sa ang dami na ng kabalastugan na ginawa sa Pilipinas, pandarambong o nangawat, sinasabi na sa Bisaya, pagbibigyan pa ba natin ito? Pera ng taong bayan at pera ng Pilipinas ang kanyang nilustay. Palakpakan natin. Kaya nga, dapat sana talaga ma-impeach itong si Sara Duterte. Asan siya? Nasa Malaysia. Habang dito ay nagrarally, baliwala sa kanya, no? Wala siya, no? Out of nowhere ang Sara Duterte dahil nga ayaw niya makita, mapakinggan itong mga nagrarally, tumakas siya ng bansa at doon nagpakasaya sa Malaysia, no? Kaya sa lahat ng mga kababayan natin diyan na talagang tandaan niyo, ano, mananaig pa rin talaga ang kabutihan dito at nakita niyo naman ang mga masasamang tao ay nakukulong saan, di ba?
nakulong sa dahig. Kaya yun ang mga taong yun ay may ginawang mga negatibo o mga masasama laban sa kabutihan, no? Tungkol ito sa dapat nating harapin na itong mga tao na ito, mga negatibong tao na ito ay dapat maalis o makulong at pagbayaran ang kanilang mga ginawang kasalanan. Kaya hanggang dito na lang. Please comment down below kayo, like at subscribe naman kayo sa ating channel dyan. Pagbigyan nyo naman ako na i-subscribe at i-like ang ating channel. Ito po ang Frank React. Please po, i-subscribe nyo na kaagad-agad. Maraming salamat. Keep safe. God bless.